Hi guys, welcome back again to our channel, no? At ito nga po pala si Timan. So guys, ang ating pong topic ngayon ay patungkol sa loft. Yan, ayan po kung mapapansin nyo, may loft tayo dyan. Ano ba yung advantage at disadvantage nito? Let's go! Hold up. Ayun na nga guys, no? Meron nga kami ditong loft dito sa aming bahay. At ito siya, ganito lang siya kasimple. Kasi nga, ang pinakahabol natin yung budget friendly. So yan yung meron kaming mga tubular dyan. Ayun na lang yung aming ginawa pong pangharang. So guys, marami pala nagtatanong, ano bang advantage ng loft na tubular at hindi slab, no? Ayun yung ating topic nga. Ngayon, ito yung may-ari ng bahay. Tanongin natin. Ano siya? Siya, ano raw bang advantage ng loft daw na merong yung loft na tubular? Yan ang pagkakagawa ng tubular. Kasi 'di ba yung meron tayong mga loft ngayon na kahoy lang. Diba? Ito kasi tubular yan. Yan. Ayun, yung isang advantage nito, matagal ito at hindi aanayin, unlike sa kahoy. Ano na? Oh, yung pa isa, kapag ka daw ay tubular, ay hindi siya yayanig. Tingnan natin. Akit tayo dito guys. Samahan natin. Ayan. No? Sabi nila kapag raw dito, aapak dito, uuga raw. Hindi naman pumuuga. No? At saka guys, walang tunog pag umaapak. Wala yung ngik, ngik, ngik. Diba? Minsan kasi kapag kahoy yung ating loft, meron niyang iyak-iyak. No? Unlike yun dun sa pinaka loft natin, sa pinaka baba nito, yung tubular, ay naku, wala pong tunog. Pero eto, tubular tsaka ano to siya, 3/4 na plyboard, marine, no? Yun. Advantage nito, mura kesa sa slab, di ba? Kapag slab, medyo mahal. Syempre po dito po sa may baba, magtutukod-tukod pa sila, di ba? Ayun, magtutukod-tukod. Unlike to, tubular, welding nyo lang yan dun sa biga. Ayan, katulad niya, no? Nakaano siya sa biga. Yan. Pangalawa pong advantage dito, hindi niyo na siya i-tiles. Vinyl na lang, no? Siya na. Ayan, ito po ay vinyl o vinyl ang tawag nyo. Ayan, naka-vinyl lang. Ayan, di ba? Okay na. At saka, mas mabilis siyang gawin. Ito yung aming harang. Ganyan lang kung ka-simple. Di ba? Ito na po yung aming loft. Yan, dito po na tutulog. And then, yung baby nandito. Hindi naman po siya lalaglag doon. Tapos, ito yung pinakababa. Yan. Ayan yan. Ganyan ang forma. So, guys, nag-ano nga kami doon. Lagay kami ng pinaka... ano yan siya? Ano ba yung tawag dyan? Yun dyan sa may kortina na yan. Yung parang kortina na yan. Yan, yung blinds. Yan. Naglagay kami kasi yung araw minsan nandyan. Malakas, pumapasok. Kaya kailangan ng blinds. Tapos kapag kailangan namin ng sunlight dito sa loob, ayan, aangatin lang yan. Diba? Ayan, ayan. Kailangan kasi maraming mga bintana. Ayan, kita nyo? Ganyan siya sa baba. So guys, marami nga rin pala nagtatanong. Ito nga panukat kung gaano raw to kataas. Ito, yung ceiling
hanggang dito. So tingnan natin. Okay, check natin. 1.698. Lumalabas siya na 1.7 meters. Kasi nga yung ating vinyl tsaka yung 3/4 dumagdag yan sa thickness. Okay? Plus yung kisame, dumagdag din sa thickness yan. Dapat yan 2 meters. Okay? 2 meters dapat yan. Yan, simula sa ceiling hanggang dito sa floor ng ating loft. Yung disadvantage naman ng gantong loft, pagka yung tubig, tumapon dito yung tubig, syempre aangat yung vinyl natin. Pero guys, marami naman tayong nabibiling vinyl na siya, na kahit mabasa, okay lang. Pagka mga ganto ho, mga rugby lang, kapag kaya nabasa, aangat. No? Pangalawa, yung 3/4 plyboard natin, kapag nabasa, pwede rin umangat. Pero meron din dyan solusyon, diba? Dapat bilhin natin yung marine na plyboard, marine na original, wag yung mga class no, class A, class B, class C. May mga meron na kasi mga ganun, diba? Tapos yung ating loft, sige, simula dito hanggang doon sa pader, sukatin natin. So kanina 6.98. 1.899, bali 1.9 meters to. Yan, 1.9 meters itong lapad ng loft natin. Yan, simula doon hanggang dito. Yan, meron naman pong mga pang palit na gamit dyan na mas magaganda. Syempre, kung magtitipid tayo, ganito na lang, ingatan na lang natin na maano ng tubig, yung matapunan, di ba? Ingatan na lang kapag mga low budget. Pero pag meron naman kayong budget blessing, gandaan nyo na yung pinaka vinyl nyo dito, kasi meron mga nabibili mga bamboo nyo, talaga matitibay. Tapos 3/4 plyboard na marine, ayun ang pinaka maganda. So kahit matapunan nyo ng tubig yun, ay baliwala lang. Ayan yung mga advantage at disadvantage ng loft. Yan, depende pa rin syempre sa materials natin gagamitin. Pagtapos syempre, kapag kayo ay nagbakal, tubular, dapat nyo munang pinturahan bago nyo lagyan ito, diba? Kasi nga tubular yon, bakal, tapos naka aircon ka pa, baka mamaya magkaroon ng moisture sa loob. Ayun yung mga kalaban, no? Kaya lang meron naman tayo dong pang-ayos, no? Lalagyan muna natin ng pinturang pambakal, syempre para hindi po kalawangin, para yung mga tubular natin ma-prolong. Ayun, no? Yan, check natin dito. Check natin kung gaano kakapal. Yan, bali yung thickness niya, ganyan na siya. No, kaya yung pinaka exhaust pa ng ating CR, diyan na po dadaan yung tubo. Yan, dadaan na yung tubo diyan, papuntang labas, para yung amoy ng CR, meron tayong exhaust fan dito, ayun. Meron yan tubong pa ganon, tapos pa ganon, papunta na sa labas. So mayroong kisame, kaya hindi kita. Yan, yun yung mga hindi kita. Yan guys, ganyan siya. Yan. Ayun lang na guys, marami kasi mga nagtatanong regarding dyan. Kaya guys, kung meron kayo ring mga alam na mas maganda at titibay ng ating loft, paki-comment down below na lang. No, kasi yung sa amin, yung gamit namin dyan ay 3/4 na plyboard. Yan, hindi pa nga yan marine, diba? Tapos yung vinyl niyan, dinikit lang, no? Alam niyo naman yung mga murang vinyl, no? Lalagyan niyo lang ng rugby, ididikit, okay na. Kaya nga doon sa may namin sa may taas, bawal matapunan ng tubig. Advantage ng ganton loft, hindi kami nagkahoy,
tubular yan, yung mga nasa ano niyan, ilalim. Yan, tubular yan. Diyan po natin papatong yung 3/4 na plyboard. Diyan na rin, no? At pagkapatong nun, lalagay na ng vinyl and then ready to go na. Di ba? Ganun lang po ka simple itong loft namin dito sa aming bahay. So guys, ayan lang, no? Ito naman yung aming hagdanan namin ay okay naman, no? Ayan, tubular din, no? Ito po tubular tsaka C-purlins. Yung pinangganong tubular, C-purlins. Tapos hardiplex yung aming kisame para iwas anay, di ba? Yung pinaka lang namin diyan, kahoy lang namin diyan ay yung flooring. Doon po natin didikit yung vinyl sa taas. So guys, napakadali niyang project na yan. Marami na rin pong mga naggagawa niyan na mga karpintero at welder. No, syempre kailangan niyo diyan karpintero at welder at saka syempre helper na rin. Yan. At yung ating electrician kailangan din syempre kasi may mga ilaw ka dun sa loob ng kisame dyan sa inyong loft. Yan. At kung mapapansin nyo, nandun din yung aming saksakan ng electric fan para at least mas lumuwag-luwag yung bahay. Wala kaming stand fan. Yan. Meron lang ditong aircon. Yan. Ito yung aming ilaw. Yan. Ganyan lang po siya kasimple. This is a 16 square meter house. Yan, 16.5. Yan, kung di ako nagkakamali. Yan guys, no, video lang ako ngayon kasi nga maraming mga nagtatanong gaano raw ba kataas yung amin loft. So kanina po lumabas ay 1.698 ba? O kaya 1.7 meters. Syempre po kasama yung thickness ng flooring plus yung ating kisame. Pero po yung plano dyan ay talagang 2 meters. Kaya lang syempre dahil sa meron tayong kisame at yung sa flooring ay naging 1.7 meters na lang. Pero okay para hindi naman tayo masyadong nakayuko sa ating loft. Okay? Pangalawa, meron pong mga nagtanong na baka raw po yung loft umuuga. Nako, wala po siyang uga at fix na fix, no? Tumutunog lang yung paa nyo pag naglakad kayo, diba? Paa aapak sa kahoy, yung pinakatunog lang, no? Pero yung iyak ng kahoy wala kayong marinig na ngik ngik, walang ganon, no? Basta maganda, no? Maganda yung yung pagkakagawa. Dapat i-fix nyo, welding nyo sa biga para walang uga-uga. Yan, purlins. Tapos pangatlo, para naman prolong yung ating mga bakal, yung mga purlins, yung mga tubular, pinturahan nyo po muna bago kayo maggawa ng ganyan. Yan, papakita ko sa inyo sa may kabilang bahay. Siguro yung part 2 ng kabilang bahay ay dito ko na rin po ilalagay, no? Tara po. Papakita ko sa inyo paano ginawa yon yung dito sa unang bahay. Yan, ganito yun. Yan. Lalagyan to ng kisame. Yan. Ito yung tubular. Ito yung purlins. So, yan, makikita nyo yung mga kuryente natin nasa kisame, nasa loob ng kisame. Ganyan na mangyayari niyan. Yan. Yan, ganyan na mangyayari. Tapos yung CR natin, ito na. Ayan, nakita nyo yung exhaust fan, gagapang dyan yung pinakatubo. Yan, tubo palabas na. Okay, para at least walang amoy yung CR. Kahit na walang bintana yan, sapul na sapul. Ayun yung tiles natin, yun yung tiles. Ginagawa pa po Ito yung part 2 ng ating video. Lagay ko na lang po sa description natin yung part 1 para makasabay tayo. Yan yung shower. Yan.
So yung ating toilet budget friendly lang din. Tsaka to ginagawa na. So ito yung 3/4 na plyboard. Yung 3/4. Ito na yung 18 square meter. Ito kabila 16. Yan, ganyan siya, ganyan yung forma. So yung ating tubular ay nandito sa biga. Ayan, biga. Tapos ito welding nyo sa bakal ng biga yan, para at least sure na matibay. Ayan, yan yung mga electrical, nandyan na lahat. Yan. Tapos akit tayo sa taas. Ano friends, wala bang uga? Ito walang mauga, no? Ito yung pinakaharang. Ayun na, oh. Chay, hindi nga dito, Chay. Apakan mo nga to kung ano. Tingnan natin yung tibay. Ito yung ano eh, heavyweight eh. Oh no! Tingnan natin kung may pagbalik. Oh no, wala. Oh my God! Wow! Ayan, walang uga. Ayan, fix na fix, no? Siya, no? Hindi man lang bumabaloktot. Ayan, ayun yung gumagawa ng kisame. Kapag ano, kontakin nyo lang yan. Ayan, no? Ito yung kanyang gawa. Ayan. Mas malapad to. Oo nga siya, mas malapad to. Tapos yung mga 3 parts natin, ganito gagawin. Yan, totornilyo nyo para walang uga. Fix na fix. Ayan, o. Fix na fix. Tapos may bintana tayo dito. Yan, bintana tayo. Yan guys, pinag-uusapan nila yung pinto. Yan guys, yan na mo. Hindi sila nakayoko. Sakto. Ako lang yata nakayoko eh. Ako lang yata nakayoko. Ayan, dyan na yung mga electrical sa kisame. Sagad na to siya, no? Ito na yung pinakasagad. Ayan, so ito, meron tayong kisame dyan. Lalagyan din to ng kisame. Ayan, tingnan nyo guys. No? Ayan, at para mapag-aralan nyo rin. Magaling. Ganyan siya. So, ito magiging kisame rito. Ito na yung pinaka-lock niya guys. Oh. Ayan. Tayo. Okay lang ba yung switch na sa likod ng pinto? Oo naman. Okay, dito mo na lang palipat yung switch. Natin. Okay na yan. So guys, ayun na nga, no. Ayun na, pinakita ko na sa inyo yung loob ng loft namin, di ba? Nakita nyo, tubular tsaka purlins. Tapos yung 3/4 plyboard, ibabara na doon para at least hindi na siya gagalaw. Yan. Pagkatapos yung mga tornilyo naman na yon ay
hindi na makikita kasi tatago na yan sa vinyl, diba? Matatago na yan sa vinyl. Yan, ganito yan guys, kapag ka na-finish yon, ganito na siya kapag na-finish, diba? Akala mo bato, pero hardiplex lang pala yan, tsaka may kisame. Syempre mamasilyan bago pinturahan. Yan, magiging ganyan na yan. Kaya guys, hinikayat namin kayo na mag-subscribe, i-share nyo ito at i-like nyo. At syempre huwag nyo rin pong kalimutan na pindutin yung bell button para always kayong updated. So guys, abangan nyo yung next vlog ko doon sa 18 square meter. Pagka po yun ay natapos, ibablog natin bago natin pasukan ng gamit. Yan, di ba? Para at least ay makita nyo yung ganda, makita nyo yung luwag ng 18 square meter na bahay na merong syempreng loft, di ba? Doon tayo syempre sa budget friendly. Ayan, no? So guys, balikan ko na lang ulit, no, yung ating loft dito sa taas. Tara, balikan natin. So yung pinaka niya, hagdan niya, ganito rin yun. Kaya lang, syempre mas malaki yung hagdan doon kasi 18 square meter yan. Ito 16 lang to eh. Ayan guys, so tunog lang niya ay pag-apak. Pero yung pag-apak mo at may tunog pa, ngik, wala. Fix, oh. Fix siya. Yan. So guys, maraming nga palang salamat, no, sa mga nagsasubscribe dito sa aming channel. God bless sa ating po lahat.